Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos na iyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, saka uhay na pagkatapos ay mahihitig sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mabagpalang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Biyernes na ikatlong linggo sa karaniwang panahon, uling Biyernes para sa buwan ng Enero. Napakabilis ng panahon at talagang mapapag-iwanan tayo. No? Hindi tayo hihintayin ng araw kung kailan tayo matututo, kung kailan tayo lalago. Lilipas ang araw na sa atin kung paano natin ini-improve ang ating mga sarili. Kaya nga po dito sa ating mga pagbasa, muli pinapaunawa sa atin na ang kahalagahan ng pakikinig. At ang pakikinig ay dapat tumitimo sa ating kaloob-looban. At sabi nga dito sa talinghaga ay hindi na natin ito mamamalayan, pero kapag ito ay natanim sa puso't isipan ng mga tao, ang salita ay nagiging biyaya. Kabaliktaran ng nangyari sa unang pagbasa, ang kasalanan ni David. Yung paano ba nagsimula ang kasalanan ni David? Na nitong mga nakalipas na araw, naririnig natin kung gaano siya naging tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at kung paano rin naman siyang pinupuri at pinararangalan ng Panginoon. Kung ngayong araw na ito, ang pagkakasala ni David, nagsimula saan? Maliit lang naman. Simpleng pagsisimula. Nanilip lang naman si David. Diba? Sabi, naglalakad siya kasi dapat nandun siya sa labanan. Pero siya ay
napaiwan at doon naglakad-lakad, doon sa, hindi ko alam kung nasa tuktok ba siya, at matanaw niya na may naliligo. At doon na nagsimula, no? Sinilipan, pinatawag, sinipingan, nabuntis, gusto niya ngayong pagtakpan ang kanyang kasalanan, ipapatay si Urias, ang asawa ni Batseba. So, dikit-dikit na hanggang sa lumalaki. Yung pinakamaliit na kasalanan, lumaki ng lumaki. Pero muli, no, pinapaalala sa atin, kahit gabutil man lang ng mustasa ang ating pananalig o pananampalataya, lalaki ito, lalago ito, magbubunga ito, at lahat naman ay para din sa kabutihan natin, para sa kabutihan ng tao. Nakikita niyo po, no, yung galaw. Kaya napakahalaga ng makinig tayo ng mabuti. Dahil kung tutungusin, sabi nga dito, ipinapaliwanag ni Jesus ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng talinghaga sa abot ng pangunawa ng mga nakikinig sa Kanya. Hindi para bang ang salita ay bahala kang unawain. Ang salita, bahala kang abutin. Pero ang salita ang bumababa para maunawaan ng bawat isa sa atin. So, depende nga rin sa ating pagtanggap, sa ating pag-unawa. Pero hindi kinakailangan biglaan, hindi kinakailangan ingrande para lamang tayo makatanggap ng biyaya ng Diyos. At tandaan natin mabuti, ha? Ang salita ng Diyos ay isang biyaya na ibinibigay ng Diyos araw-araw, pansin mo man o hindi. Kaya nagpapatuloy ang araw, lilipas ang araw, buwan at taon. So, kailangan din natin nakikita kung tayo ba ay lumalago o nagkakabunga man lamang ng paunti-unti. Amen?